Check-in na tayo. Tang Dumaguete. Aking ganun doon. Ayan. Check-in na kami. Misis ko. Be, pagod, puyat, wala tulog. Agang dumating. Ayan guys, dito na tayo sa NAIA 3. Ayan. Ayan. Tatlo. Aso. Ayan na guys. Puyat na naman kami. Aga yung aming flight. Umaga kami dumating dito. So yan, nasa backdrop na tayo. So see you in Dumaguete. Ako hindi. Wala. Sir, pahiga na lang po yung Pahiga na lang. Per bag. Ayan guys, sobrang ng ating bansa. Masyadong. Dalawang yung 400. Oo. Sobrang nagkakapirahan yung mga taong umuwi. Grabe. Over baggage daw. Nawala na yung namin. Nawala na yung aming yung bag na binibit-bit mo, wala na. Tapos may backpack kayo, wala na talaga. Kaya mahirap no? 200 pambayad niya per bag. Pabalot lang. Ganun kahigpit. Kaya kayo mag-ingat kayo dito. Sarili nating bansa, wala. Bagsak. Ismaya talaga, sobra. Pera-pera na talagang dito sa ating bansa. Awawa tayo mga nag-abroad, tapos pag-uwi natin sa sarili nating bansa, magkakapirahan din tayo nitong mga nasa NAIA. Wala ka ng sariling, parang wala ka ng karapatan yung bit-bit naming ginawa ayan wala na yung hand carry namin sobrahan naman. Sobrang pagnanakaw naman ginagawa itong mga taong ito. Dapat si Duterte pala sana yung nakaupo para masumpulan itong mga taong ito magbabayad po kayo pag excess kayo. Dahil pag napagtripan kayo dito, kawawa kayo talaga. Guys, pag kayo, umuwi kayo, mag-ingat pala kayo talaga. Hindi pag nakita nila na galing ka ng international, tapos nakita nila na meron kang dalang hand carry, tapos may backpack ka pa, laptop, talagang aanuhin ka nila, bibigyan ka nila ng parang parang haharangin lang na isa lang daw ang bibit-bitin mo. Dapat hand carry mo isa lang, wala di kasama backpack. So mahirap yun. Parang sarili nating bansa, ginagatasan na tayo itong mga nasa airlines na to. So yun guys, yun lang masasabi ko sa inyo ngayon. Medyo masama loob ko talaga wala na kami hand carry Tapos yung nakita namin yung mga babae pinalusot, ang daming bit-bit. Nakapasok na kami, pero sama ng loob namang inabot namin. Sobrang sama ng loob ng inabot namin na ganun pala mangyayari. Parang hindi tama yung gagawin na para sa para sa kapwa natin Pilipino, para tayong ginagatasan ba pag alam nila na galing ka ng labas ng bansa. Ganun na ginagawa nila, para nakakawalang gana na yung hand carry namin isa na lang tuloy. Wala na. Kaya ayun, nakakasama lang ng loob talaga, totoo lang. Dahil yung mga nasa airport na yan, yung mga sa boarding pass na yan nagbibigay, lalo dito sa Cebu Pacific, wag na kayo sumakay dito. Maniwala kayo sa akin, sasama lang loob nyo. Uwi na kami guys sa Dumaguete. See you. Dito na kami sa yun lang, gusto ko lang kanina yung nangyari, kasi parang nakakasama ng loob na nagbayad kami ng 2K doon sa
excess baggage daw. Oh, yung ano, dahil yung dalawa namin ganito. Ayan. Nagbayad pa kami dahil sobra daw yung daming bitbit. Ayun, oh. Mga ano sa ano. Sobra daw ang dami. Pero ang kinasama ng loob ko lalo nung nakita ko yung babae na tatlong babae na pinapasok nila na pareha lang din ang bitbit namin. Wala talaga. Wala ba doon yung babae? Yung babaeng mapagsita, yun yung ano, yun yung wala. Nung pumasok yung tatlong babae kanina, wala yung babaeng sumita sa amin, lalaki lang yung nakabantay doon. So isa lang mahigpit na talaga doon. Baka yun yung ano, baka kailangan niyang ma-promote, kaya ganun ang ginagawa niya. Hindi ko lang maintindihan kasi parang pinipili lang yung taong pwedeng papasokin na may hand carry na tatlong maliliit na bag. Ito, ha? Depende nga sa bantay, di ba? Ibig sabihin nga, pinipili nga. Ayun nga ang sinasabi ko. Oh, yung lalaki nga. Hindi yung babaeng yun Ayun, masyadong mahigpit yung ano, yung dalawang babae. Baka kailangan nila ng panggatas sa mga anak nila. O di natin alam. Tapos yung lalaki, parang yung umuwi ng ano, hindi ko alam kung Bisaya ba yun o ano, parang Bisaya man siya, parang hindi niya nararamdaman yung mga pasahero. hindi niya naramdaman na umuwi. O paano umuwi? Oo. Paano mag-save tayo? Hindi porket nakalabas ka ng bansa marami kang pera. Yun ang nakakasama kasi na okay na sana kung lahat ginanon niya yung hindi pinapasok na may excess na tatlong ano, kung talagang mag-ano sila, maghigpit talaga sila na isa lang ang hand carry na tinatawag nila na ganito. Ayan, na hand carry, tapos may mga backpack. Kung maghigpit sila doon, sana hindi lang kami, sana yung dumaang tatlong babae din na nakapasok na, sabi ko nga doon sa lalaking guard, kasi wala na yung babaeng nagbabantay. Sabi ko, bakit sila nakapasok? Wala lang, tumingin lang sa akin, parang di wow, parang ganun lang. Yan ang nakakasama. Masama talaga ang loob ko, totoo lang, sobra, na ganun sila kahigpit pagdating sa kapwa nila Pilipino. Hindi ko malaman kung nagpapalapad ng papel sa trabaho nila. At saka isa pa guys, iwasan nyo na yung ano, iwasan nyo tong ano, binalaan na kasi kami nito ng bayaw ko na hindi maganda ang ano ng Cebu Pacific pagdating sa bagahe. Mahigpit daw sila, pero hindi ko masabi ko mahigpit kasi nakalusot yung tatlong babae na pareha lang namin ng bitbit mas marami pa kayo sa kanila kami lang bag shoulder bag sa may backpack pa. Hindi ko lang maintindihan kaya kung ako sa inyo, kung uuwi kayo, kung may provinces kayo na ano, wag na kayong kumuha ng ng Cebu Pacific, dahil baka maramdaman nyo yung naramdaman namin ngayon. Lalo na ako, talaga nainis talaga ako sa ginawa ng babae. Napakahigpit na hindi ko maintindihan. Sabi pa sa akin, iba naman ang international, iba naman dito, nasa Pilipinas ka, kung gano'n. Sarap halikan sobrang inis ko. Ngayon lang nakakatawa ako, pero kanina talagang inis na inis ako sa kanya. Sobrang inis ko sa kanya. Para bang siya lang gustong gustong kumita, siya lang gustong magpalapad ng papel. Hindi ko maintindihan. Kaya kayong mga gustong bumiyahe ng mga provinces nyo, lalo na sa mga Mindanao, Visayas, so by air, wag kayong kumuha ng Cebu Pacific. Yan ang ko sa inyo, advice ko sa inyo. Baka madismaya lang kayo dahil hindi talaga
hindi maganda, parang pinagkakapirahan lang kami. Ang binayaran po namin is almost 2,000 po sa dalawang maliliit na ano, dahil excess nga daw yun. Dahil sabi nung babae, isa lang daw ang pwedeng, isang hand carry lang daw ang pwedeng ano, yung backpack hindi pwede. Kasama na daw sa hand carry. Ang bulok na pag-iisip yan. Grabe, hindi ko maintindihan anong klaseng tao yun. Sana lalo siyang yumaman ginawa niya. Yun lang, nainis lang kasi ako sa ganung ano. Tapos nakita ko nga yung babaeng tatlo na pumasok nakalusot. Sinita ko nga yung nakabantay na lalaki na nagbantay doon. Wala lang, tingnan lang ako. Para bang wala lang. Hindi, ikaw yung napagtripan namin, kaya ikaw yung pagbabayari namin. Parang ganun dito eh. Ganun dito sa Pilipinas. Kaya madidismaya lang talaga kayo. Sabi ko sa inyo, wag sanang masubukan yung naranasan ko ngayon. Naranasan ng pamilya ko. Nakakainis na ganun sila tratuhin tayo. Pag nalaman nila na alam nilang galing ka ng abroad, para bang ito pwede itong gatasan, pwede itong pwede nating babayarin to kasi may pera to. Hindi nila alam na tayo rin nahihirapan na dahil sa pagtatrabaho. So yun lang guys, sinare ko lang sa inyo to. Waiting pa po kami papuntang Dumaguete. So yun, nakakainis lang. Shout out doon sa babaeng nasa boarding pass. Shout out sa'yo. Sana yumamang ka sa ginawa mo. Nakakainis. Bye guys. Board na kami sa sakay na Pacific. Pila na naman, pero ito paano na, sakay na kami. Ticket namin tinupi ko na sa inis. Good luck din sa inyo guys kayo pag kayo umuwi. Mahirap ang ginagawa talaga itong mga tatrabaho sa airport na to. Bulok na naman sistema. Wala na sa Duterte. Wala, nakakadismaya. Tayo. Uwi, uyat pa. Bulok talaga ang sistema ng Pilipinas. Bulok talaga itong Cebu Pacific, napakabulok. Nakakainis. Sobra sa bulok talaga sistema. Nakakainis sa sarili ng bansa. Mga tao dito mapansamantala. Ano nang sabi sa'yo? Uy, bakit? Sabihin mo Free yan, free of charge yan. Talaga kasalanan nila yun. Kalukuhan talaga ng Cebu Pacific. Bulok kayo. Bulok sistema nyo. Nakakadismaya kayo. Bulok kayo. Dito na kami Papasok na kami sa loob. Daming kadramahan talaga itong airlines na to. Na kayo sumakay dito. Lukuhan talaga dito. Huwag na kayo sumakay. Sabi ko sa inyo, didismaya lang kayo. For further information, refer to the passenger briefing card found in your seat pocket. This aircraft equipped with emergency exit signs found in the cabin. Dumaguete. I miss you, Dumaguete. Guys, hello Dumaguete. Ayan.
Dumaguete. Dumaguete Earth. Ganda sana ang aeroplano, pangit lang yung mamamalakad. Tama na. Hindi talaga ako makamove on. Hindi ako makamove on sa ginawa nila. Nandun ba? Ha? I miss you, Dumaguete. I miss you so much. I miss you, Dumaguete. Tingnan ko sa aking hometown, Dumaguete. Yay! Kuha na namin ang aming mga bagahe. Isa na lang sa loob. Tayo pa namin.